PBBM mga sangkay nagpamalas na naman po ng kabaitan kay Vice President Sara Duterte. Ano nga ba ang nangyari? Pag-usapan po natin ngayon. Hey guys, what's up? Kamusta po kayong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa? Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Eto mga sangkay, magandang pag-usapan po ito ngayon kasi alam ko na i-topic na po ito ng ibang mga vlogger, no? Pero ito, this is my own opinion, no? Gusto kong magbigay ng komento. Opinion dito mga sangkay kasi alam nyo ba na si VP Sara ay dapat mai-impeach na? Dapat may maghahain na po ng impeachment complaint. Okay? Ano nangyari? Ayon po sa balita mga sangkay na may kumakalat pa nga pong text message, screenshot. Inawat daw po ni PBBM ang impeachment complaint against Sara Duterte. So what happened bang sangkay? Bakit inawat ng Pangulo? Well, pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, 1.36 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Sa mga solid sangkay na nanonood, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para makilala din po kayo ng mga kapwa solid sangkay. Alright guys, eto kasi ang nangyari. Nakarang araw, isiniwalat nga po ni Trillanes na hinug na pwede nang ma-impeach si Vice President Sara Duterte dahil nga daw po sa mga ginagawa po nito na mga statement. Actually, mga sangkay, ito yung nakita ko na makakasira kay VP Sara Duterte. Yung kanyang mga sinasabi, no? Yung kawalan ng self-control ni VP Sara, control sa kanyang galit, sa kanyang bibig, lahat na mga sangkay. Kulang po si VP Sara sa pagkokontrol sa kanyang sarili. Kapag galit siya, galit mga sangkay, hindi niya na mamalayan na may mga nasasabi na po siya na labag o foul na posibleng mapahamak po siya. At ayun na nga mga sangkay, may ginawa na naman po siya. Nagsalita po siya kay PBBM at may mga sinabi po siya doon na may inutusan na siya na magpapatumba kay PBBM at kay Romualdez, kay Liza, kung sakali daw may magpapatumba sa kanya. So, tinatawag ito na conditional. But again, kahit conditional pa mga sangkay, ang pagbabanta na yon, still, banta pa rin po yun. May nakausap kang assassin eh. 'Di ba? So, wala pa rin pong lusot yun. Ngayon, ito, pakinggan po natin ang sinabi ni Trillanes. Naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes IV na hinug na ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kasunod ng kanyang naging pagabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Trillanes, lumalabas na ngayon na hindi umano nararapat si Duterte na maupo bilang Vice Presidente. Hindi aniya sapat na kasuhan lang si VP Sara dahil habang nakaupo ito sa pwesto, next in line pa rin siya sa Pangulo. So, di daw sapat, mga sangkay na makasuhan lang. Kasi, ngayon, marami pong nag-file ng case against the Vice President. Sinasabi po nila, mga sangkay, na kailangan na nga daw po makasuhan si VP Sara dahil po sa mga matitinding statement na ito. Pero, itong si Trillanes, pinagdidiinan niya po, mga sangkay, na kailangan ma-impeach. Kasi, kung makakasuhan lang po siya, kahit pa po siya ay makulong, still, Vice President pa rin po siya. Anything na pwedeng mangyari sa Presidente ng Pilipinas, pwede pa rin po siyang pumalit kasi siya po yung Vice President eh. So much better kung mai-impeach at matatanggal as Vice President. Hinug na. Sobra. Pwede siyang kasuhan criminally. In fact, kinakasuhan na siya ngayon. Pero kahit na kasuhan ka ng criminal cases, still, Vice President ka pa rin. Ayun. So anything that happens to the President, pwede ka pa rin maging
presidente. Ayun. Mas mainam yung... Kailangan matanggal ito sa pwesto. Nakita nyo ba? Sabi ko, may topak eh. May topak. Kayo guys, anong reaction nyo dyan? Yung sinabi po ni Trillanes na may topak daw po si VP Sara. Ngayon, yan ang statement ni Trillanes. Actually, to be honest, mga sangkay, gumugulong na po ang impeachment complaint. Naririnig-rinig po natin outside na mga information na lihitimong impormasyon na gumugulong ngayon. Pero anong nangyari? Bakit biglang inawat daw ni PBBM? Ngayon, si Abante ng mga sangkay, nagsalita po tungkol dyan. Ayon po sa balita, tumanggi munang magbigay ng komento si Manila 6th District Representative Benny Abante kung susuportahan ba niya ang posibleng ihaing impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Sabi po niya, iniisip kong maigi yan. In fact, we are going to study it kung meron po talagang form and substance yung impeachment complaint. If it's based upon all the evidences, kung ano ang evidence na makukuha natin, kung talagang may substance yan, kung talagang may form yan, so hindi muna ako magsasalita tungkol dyan. No comment muna. Alam niyo mga sangkay, magaling ang taong to si Abante. Siya po ang nakapigil mga sangkay sa bibig ni former President Duterte. 'Di ba nga sa Senado mga sangkay nung nagkaroon po ng hearing po doon na umattend si PRRD, nagmumura doon si PRRD mga sangkay, hindi po maawat ng mga senador. Pero pagdating po doon sa Quadcom, napigilan po nila si PRRD. At isa ito si Abante mga sangkay sa nangaral po o nanermon kay FPRRD, no? Na kung kaya't naging maayos po yung mga tanungan doon, mga sangkay. At sagutan ni Tatay Digong. Hindi po tulad sa Senado na talagang sabaw na sabaw kasi hinahayaan lang po nila magsalita si Tatay Digong, magmura. Well, wala daw siyang komento po muna as of now. Titingnan po muna. Ngayon, ito yung kumalat. Ayan, tingnan po natin. Sabi dito, in the larger scheme of things, Sara is unimportant. So please do not file impeachment complaints. It will only distract us from the real work of governance, which is to improve the lot of all Filipinos. So, kung titingnan daw po ang mas malawak pa na bagay mga sangkay, si Sara daw po, si VP Sara ay hindi naman mahalaga. So, nakikiusap ako, huwag kayong mag-file ng impeachment complaints. Makakadistract lang ito sa ating mga ginagawa sa pamahalaan para ma-improve ang kabuhay ng mga Pilipino. Yan ang sinabi ni PBBM. So, dito mga sangkay, actually nandun na, ipa-file na. Anong nangyari? Naawat, hindi natuloy. Kinintay ko pa nga mga sangkay kung matutuloy ba o chismis lamang po ito kasi ibinalita po ito ni Katon Ying eh. Sabi ko, baka naman chismis lang to. Gawa ako ng vlog, tapos tuloy pala yung impeachment. So, hindi. Tingin ko, ngayon, inawat sandali. Inawat muna ni PBBM. Kumbaga, makikita pa rin po natin dito mga sangkay na kahit po sinabi na po ni PBBM na hindi ko palalampasin, yan ay aking, parang lalabanan po mga sangkay, papalagan. Parang all out na po yung kanilang digmaan, pero mga sangkay, makikita pa rin po natin na tinuturing pa rin po talaga ni PBBM si Sara na kaibigan eh. Kasi, isipin nyo to kung mai-impeach si Sara, wala na. Wala na po siyang magiging, hindi po siya malabo siya maging presidente sa 2028. Ang lakas po ni Raffy Tulfo ngayon. Napakalakas mga sangkay, isipin mo, siya po yung nakikinabang sa mga gulong to. Ang lakas po ni Raffy Tulfo sa survey. Kung magkakaroon ng impeachment complaint, matatanggal si VP Sara as Vice President, ligwak. Katapusan na po ng political career ni Sara sa national. Balik siya sa local. Ganun. Ngayon, mga sangkay, may mga nagpapakalat dito. Ito.
Sabi dito, natakot daw si PBBM kaya pinayuhan ang Congress na huwag ng pagkaabalahan ang impeachment. Si Sara. Ngayon, sabi ng nag-post mga sangkay, mga bonak, patunay lang yan na may natitirang awa pa sa puso ni PBBM sa kabila ng kawalang hiyaan nitong babaeng abnormal na ngayon na lang magbasa mga sangkay. Medyo ano eh. Ako mga sangkay, same opinion. For me tingin ko dito ano pa rin talaga. Kumbaga, binibigyan pa rin po ng chance ni PBBM si VP Sara na kumalma sa sitwasyon. Kumalma sa mga nangyayari. Kasi walang maidudulot kung, halimbawa, may impeach si Sara. Sigurado tutuluyan to eh. Tutuluyan to mga sangkay. Kasi halos walang walang kakampi ngayon yung mga Duterte. Na mga politiko ilan lang po sila sa Senado eh. Kapag ka na to mga sangkay, natuloy. Ay naku, kawawa dito si VP Sara. Pero, ayun na nga po, inawat ni PBBM. So dito, makikita pa rin po natin talaga na si PBBM may habag pa rin. Alam niyo, sabi ni VP Sara, kapag natuloy daw yung impeachment complaint, gastos lang yan. Hindi na lang sabihin na, wag na. Hindi lang gastos yan. Natatakot talaga si VP Sara. Pag natanggal siya, sira ang pangalan niya. Siyempre, paano masisira? Ilalabas po doon mga sangkay kung ano po yung mga kalokohan eh. Diba? Malalaman ng mga Pilipino. Well, ano po ang inyong opinion? Same opinion ba tayo mga sangkay? Tingin nyo ba naawa lang si PBBM kay Sara? Kaya hininto niya sandali o inawat niya po muna sandali itong impeachment complaint? Just comment down below. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Magaganda po yung ating vlog dito mga sangkay. Kaya naman, kung hindi ka po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba hindi pala. Hanapin nyo na lamang po ito sa YouTube, Sangkay Revelation. Pindutin nyo po yung Sangkay Revelation, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.